Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagsabi na walang utang na loob na dapat tanawin sa kanya ang pamilya Marcos. Kaugnay ng pagpapalibing sa mga labi ni former President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ngayong nagkakalabuan na ang samahan ng dalawang pamilya. Nagiging usap-usapan sa social media ang kawalan umano ng utang na loob ng mga Marcos sa dating Pangulo. Sa panayam kahapon ng media, sa pagbisita nito sa puntod ng kanyang mga magulang sa Davao City, sinabi ni Duterte na ginawa lang niya ang kanyang trabaho. Wala akong utang na loob sa kanila. Wala silang utang na loob sa akin. Hindi utangan ng loob ito. Hindi kami magkilala, hindi kami magpinsan. Hindi ako naniningin. Trabaho lang ako. Muli ring ipinagtanggol ng dating Pangulo ang war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon kasunod ng mga batikos sa naging pahayag niya sa pagdinig sa Senado. Hindi aniya dapat ang mga napatay ng drug suspects lamang ang dapat pagtuunan ng pansin sa naturang kampanya kontra illegal na droga. Ang mahirap dito, mga ganitong human rights, tinitignan ninyo yung patay na tao dyan, sabihin mo biktima ng paano yung mga pulis ko, mga sundalo ko? Ayan, nakalibing rin dito banda. Paano yan? Paano yung mga sibilyan? At paano yung mga pamilya dito sa Pilipinas na nasira ang buhay nila dahil sa droga? Sakaling imbitahan siya ng Kamara sa hiwalay na pagdinig, dedepende na raw sa kanyang kalusugan kung makadadalo siya. Pero sapat na umano ang mga nasabi niya sa pagdinig sa Senado para malinawan ang issue. Ganito yun. Hindi naman ako nagpapasuplado. Pero yung testimony ko sa Senate, natanong naman na lang lahat. Yun na yung that will be the meat, yung substance ng testimony ko. Sinabi pa nito na hindi nagbabago ang kanyang posisyon pagdating sa problema ng bansa sa iligal na droga. Kaya sakaling makabalik siya bilang mayor ng Davao City, ito ang masasabi niya sa mga sangkot sa iligal na droga. Kung ako maging mayor uli, pakiusap lang o talagang galing sa loob ang lumayo na lang kayo ang Davao. At hayaan ninyo ang mga taga Davao na magsikap, walang gulo, walang nire-rape, walang droga, walang perang masayang, kulang na gumagasto. Huwag na ninyo bigyan ng problema ang taga Davao. Kasi dito ako lumaki, dito na ako mamamatay. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.